Dumarami ang mga batang babae na nagsasalita tungkol sa takot nila sa migranteng lalaki. Isang sikat na TikToker, mukhang 15 anyos pa lang. Nagsisimula ng magsalita ang mga tao dahil napagtatanto nila na hindi normal ang mamuhay sa takot. Gusto ko lang tumira sa isang lugar kung saan hindi ako napapalibutan ng mga dayuhan. Hindi napapalibutan ng mga taong galit sa bansang ito at walang kahit anong common sense. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Saan tayo pupunta? Sanayon ako sa kanya. Ayoko rin tumira malapit sa maraming dayuhan. Pero, Hindi lang ito tungkol sa pagiging dayuhan nila. May mga tao talagang hindi interesado makibagay. Hindi sila interesado makiisa. Ang gusto nila ay manakit ng mga batang babae. At kahit anong pilit ng media na i-gaslight ka na, kailangan mong mahalin ang mga ito. Yung mga taong talagang namumuhay at naglalakad sa labas at nakakaranas ng mga nangyayari ngayon bilang normal na pangyayari, napapansin nila na baka kasinungalingan lang talaga yon. Panurin mo lang ang sikat na TikToker na hindi nagsasalita tungkol sa politika. Gumagawa lang siya ng Get Ready With Me, pero napagtanto niyang kailangan na niyang magsalita. Malamang ito na ang isa sa pinaka-controversial na video na gagawin o ipopost ko. At hindi ito ang normal kong content. Pero ito ay isang bagay na talagang nagpapastress sa akin at napagtanto ko na ang dami sa mga kaedad ko ang walang alam sa nangyayari sa bansa natin ngayon. Kaya nadudulot ito sa akin ng totoong pangkabalisa. Kaya, ang nag-joke sa akin na pasukan ng rabbit hole na ito ay ang pag-scroll ko sa Instagram at nakita ko ang isang video ng isang lalaki sa New York na naglalakad ng kanyang aso. At makikita mo itong Muslim na lalaki, napansin niya ang aso at ayaw nila ng mga aso. Sa tingin ko, may kinalaman ito sa kanilang reliyon. Tinuturing nilang marumi o kung ano pa man ang mga aso. Biglang nagalit ang lalaki sa New York, Amerika at nagsimulang sumigaw at mathagis ng mga bagay sa isang lalaki. Pilit siyang hinihila ng kanyang asawang Muslim palayo. Hinahabol niya ang lalaking ito na may aso na wala namang ginagawa, kundi naglalakad lang palabas ng parke kasama ang kanyang aso. At doon ako napaisip, bakit ganito? Bakit ito nasa feed ko? Kasi kung minsanan lang ito, alam mo yun, parang bakit ito lumalabas sa social media ko? Dahil sa video na yun, dumami pa ang mga video tungkol sa Islamic takeover sa Estados Unidos sa feed ko. Ang video na ito ay hindi para manghusga o mampakita ng galit sa kahit sino, kundi ito ay isang video na nagpapahayag ng tunay na pag-aalala at pagkabahala para sa aking bansa. Lalo akong nag-aalala para sa mga kababaihan sa aking bansa, dahil ang reliyong ito ay hindi nagtataguyod ng kapayapaan o sumusuporta sa mga kababaihan, gaya sa Afghanistan. Ang mga babae ay hindi pinapayagang magsalita sa publiko. Alam mo, napakasakit lang talaga. Isa siyang TikToker na gumagawa ng sarili niyang mga TikTok tungkol sa sarili niyang mga opinyon at salubin. Pero dito, kailangan niyang maging sobrang maingat. Sinusubukan niyang huwag makasakit ng damdamin ng kahit sino, bla bla, dahil alam niyang kapag sinabi niya ito, maaring masira ang buhay niya habang buhay. At kahit ganun, nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na pag-usapan ito dahil napapansin niyang may mali talaga. Talagang may mali. Maari silang maparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pambubugbog o pagbabato kapag nagsalita sila sa publiko. Kasabay pa nito, kailangan pang takpan ang buong katawan nila. Kita na natin ang epekto ng misogynistic na relihiyon sa UK. Marami akong napanood ng mga videong kinunan ng mga natatakot na babae sa mga pampublikong lugar gaya ng parke, mga tindahan o kahit sa kalsada kung saan sinasabi ng mga lalaking ito na may karapatan sila sa katawan ng mga babae dahil sila ay lalaki. Iyan ang paniniwala nila. Iyan ang dala ng malawakang migrasyon. Iyan ang tingin nila sa mga babae. Iyan ang paniniwala nila. Kung di mo pa rin gets, kailangan mo talagang makisabay. Sobrang nag-viral kasi ang video na ito dahil mismo sa dahilan na ito. At kailangan kong sabihin, sang-ayon ako sa lahat ng sinasabi niya. Lagi akong tinatawag na Islamophobic ng mga nagkokomento sa posts ko. Oo, dahil natatakot ako dito. Talagang kinakatakutan ko ito. Ganito ang Iran noong dekada 70 bago sakupin ng Islam. Ganito na ang Iran ngayon. Gusto mo pa ng isa? Ganito ang Afghanistan bago sakupin ng Islam. Ganito na ang Afghanistan ngayon. Lebanon, noon at ngayon. Europa, noon at ngayon. Michigan, noon at ngayon. Oh, talagang nakakatakot ito para sa akin. At kung hindi ka natatakot at gusto mong maging sobrang mapagparaya, isang araw baka magtapos ka na lang na nakahijab mula ulo hanggang paa dahil gusto mo lang maging mapagparaya. Kailangan mong maging mapagparaya. Pasensya na! Talagang tumatanggi akong tanggapin ito. Para sa lahat na nagsasabing mahalaga sa inyo ang karapatan ng kababaihan at pagiging feminist, paano naging feminist ito? Paano naging maganda ito para sa mga babae? Ito ay purong kasamaan. Bakit may maliliit na bata na nakasuot ng burka? Bakit? Sabi nila, tama raw yon para hindi matukso ang mga lalaki. Mga pedophilia at manyakis ang mga lalaking ito. Kung natutukso sila sa mga bata, halatang pedophilia at manyakis sila dahil pinapayagan sa relihiyon nila ang magpakasal sa mga batang babae na siyam na taong gulang pa lang. Tawagin mo akong Islamophobic. Oo, natatakot talaga ako dito.
Hindi ko alam kung may mas magandang paraan pa akong sabihin ito, lalo na sa mga feministang hindi ito pinupuna. Tingnan mo, hindi ito tungkol sa burka o damit. Hayaan mo magsuot ng kahit ano ang babae. Ang mahalaga ay kung ano ang tinatakpan ng burka. Tungkol ito sa mga sinasabi ng burka. Tungkol sa mga babae na madali silang alisin sa lipunan ng mga lalaki at hindi nila maipapakita ang tunay na sarili. At kumakalat pa ito sa iba pang bagay. Kung titingnan mo ang mga lipunan kung saan kailangang magsuot ng burka ang mga babae, hindi lang ito tungkol sa pananamit. Lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay, kung sino ang kanilang mapapangasawa, kung saan sila pwedeng pumunta, kung anong edukasyon ang pwede nilang makuha, kung kanino sila pwedeng magsalita, at kung ano ang pwede nilang pag-usapan. Pwede ba talaga silang magsalita? Lahat ng mga bagay na ito ay inaalis sa kanila. Isang metapora ito. Ang babae ay nawawala o nagiging blanko sa mundo, kung saan ang lalaki ay nakakakita ng walang kaakit-akit na parang sako ng basura. Kaya ayos lang daw yon. Napaka nakakababa ng dangal nito. Nakakawalang gana at hindi talaga katanggap-tanggap. At nangyayari ito kahit saan na sinasakop ng mga bansang ito. Sobrang nakakabaliw. Nakakabaliw talaga. Tama ang mga babaeng ito. Paalala lang, yung TikToker na yon ay bata pa at napapansin na niya agad ang isang bagay. May mali talaga tungkol dito. Nag-aalala ko para sa aking bansa. Particular, ang tunay na pag-aalala para sa mga kababaihan sa aking bansa. Dahil ang reliyong ito ay hindi reliyon ng kapayapaan. Hindi ito reliyong pabor sa mga babae. Ito ang reliyong sa kanilang sariling bansa. Sa Afghanistan, hindi pinapayagang magsalita ang mga babae sa publiko. Maari silang maparusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pambubugbog o pagbato hanggang mamatay dahil lamang sa pagsasalita sa publiko. At kailangan ding natatakpan ang buong katawan nila. Kita na ang epekto ng relihiyong misoginista sa UK. Napanood ko ang maraming video ang kuha ng mga natatakot na babae sa pampublikong lugar, gaya ng park, mga tindahan, o kahit sa kalsada kung saan sinasabi ng mga lalaking ito na may karapatan sila sa katawan ng mga babae dahil sila ay lalaki. Yan ang paniniwala nila. Yan ang malawakang migrasyon ng mga tao. Yan ang pananaw nila sa mga babae. At ang talagang nagudyok sa akin na gawin ang video nito ngayon, kahit na natatakot ako sa totoo lang, medyo kinakabahan ako mag-post ng ganito dahil hindi pa ako nagpo-post ng ganito dati. Pero napatanto ko kung gaano karaming tao ang hindi nakakaalam tungkol dito. Hindi ko ring alam ito hanggang kamakailan lang at matagal na pala itong nangyayari. Ay ang panonood ng malawakang paglipat ng mga tao sa Michigan. Nakapanood ang protesta ngayon kung saan ang mga babae ay nakabalot mula ulo hanggang paa ng itim. Hindi ko alam kung anong tawag doon, basta yung mga pantakit nila. May mga batang nandoon, may mga batang kasama nila, may mga batang nanonood na hindi Muslim. At naglalakad sila habang sumisigaw ng kung anong salita sa Islam. Hindi ko alam. May dala silang peking dugo ang ulo na binalot sa tuwalya at tinusok sa patpat. Iyan ang hinahayaan natin makapasok sa ating bansa. Gusto ko na hindi niya alam na wala siyang alam, pero parang sinasabi niya, dahil wala akong alam, tinitingnan ko ito at nakikitang may talagang mali rito. Nakakatakot yon. At nakakakatakot din na yung mga tao na hayagang galit sa Amerika, sa gobyerno ng Amerika, ay hayagang pinapayayang pumasok sa Amerika at magkaroon ng ganitong kalaking impluwensya at bilang. Nakakatakot kasi ganun ipinapasa at nangyayari ang mga batas. May mga kilusan na posibleng magbanta sa kalayaan at kaligtasan ng mga kababaihan. Hindi ito relihiyon ng kapayapaan. Para sa lahat ng mga tanga dyan na nagsasabing, pero hindi naman ito nangyayari dito sa lugar ko, tulad ng sa Michigan. Kailangan ninyong maintindihan na nagdadala sila ng napakaraming tao na kaya nilang baguhin ang mga batas. Na kaya nilang baguhin ang mga batas kahit saan. Iyan ang gusto nilang gawin. Ganyan nila binabago ang mga batas. Ganyan ginawa ng mga Nazi sa Alemanya. Nahalal sila ng basta-basta, tapos binago nila ang lahat. At hindi ito galing sa galit. Hindi ito galing sa pagkamuhi sa isang relihiyon. Hindi ito dahil sa pagkamuhi sa isang grupo ng tao. Ito ay galing sa tunay na pag-aalala at pagkabahala. Dahil alam ko na isang tulad ko, isang babaeng tulad ko, ay hindi nila gugustuhin makita. Alam mo yon, nakasando ako ngayon. Gumagawa ako ng video tungkol sa aking mga paniniwala, may sariling opinyon, at malaya akong nagsasalita. Nakakatakot isipin na baka maapektuhan ng kulturang yon ang aking mga batas at bansa. Kung saan ako nakatira, kung saan ako naninirahan, kung saan naninirahan ang mga babaeng mahal ko. Gusto ko lang sabihin, di ito ang karaniwan kong content. Sa palagay ko, pagkatapos ng video na ito, babalik na ako sa dati kong content dahil mabigat ito at ayokong laging pag-usapan. Nakakatakot din na hindi ko ito nalaman agad at na hindi rin ito alam ng mga kaedad ko sa paligid ko. Na hindi lang talaga kami aware dahil walang inilalabas na balita tungkol dito sa mga news outlet. Sa tingin ko, ito ay isang bagay na kailangan nating lahat tandaan at pag-ingatan at maging maingat dahil nakatira tayo sa isang magandang bansa na pinahahalagahan ang kalayaan at kapayapaan. Oo, may pagkukulang din pero thankful ako na dito ako sa Amerika at ayoko magbago ang mga pinahahalagahan natin dahil sa malawakang migrasyon ng mga taong naniniwala sa kabaligtaran ng mga pinahahalagahan natin dito. Ulit, hindi talaga ito ang karaniwan kong content. Medyo matapang talaga. Medyo matapang para sa isang hindi edukadong TikToker na magdesisyon na, sige, may mali talagang malinaw dito kaya kailangan ko talagang pag-usapan ito. Maraming kabataan ang kulang sa kaalaman, aphangal, at iniisip nilang racist lang ang iba. Hindi. Guys, alamin ang totoo. Kunin ang tamang impormasyon at intindihin na planado ito. May sistema. Alam nila ang ginagawa nila at ginagawa nila ito. Lumalabas yan sa For You page mo dahil milyon-milyong videos ang ganyan at may dapat baguhin. Salamat sa atensyon nyo sa isyong ito.